Hello at welcome sa channel mga kaibigan, and yep, the reason why pinindot nyo ang video ay dahil sa videong to ay ating i-review ang manga ng JJK na Volume 0, also known as the Tokyo Metropolitan Magic Technical School. As you can see, dito po kinuha ang buong kwento ng movie ng Jujutsu Kaisen 0 at subalit hindi pa natin ito mapapanood dahil sa available lamang ito sa theaters in Japan, which is kinda sad dahil pati na rin sa mga anime free sites ay di rin ito available. So unless kung isa ka talagang medyo big brain pagdating sa computer technology at magically magagawa mo ito panoorin, well, good for you. Pero sa mga kagaya ko na nasasabik na makapanood at di na makapagantay, well, this video is for you. Dahil naisipan ko na lang gawan ang buong volume ng manga ng isang review. Bagamat mas maganda talaga ang experience kapag animated ang isang bagay, tiis-tiis muna tayo sa mga manga version natin mga kaibigan. And advice ko lang, if you're an anime watcher only, you might want to skip the video. So ang manga na to ay may 4 lamang na medyo mahaba-habang chapters, kaya buckle your seatbelts dahil medyo mahaba-haba rin ang ating video ngayon. Kaya wag natin patatagalin pa, let's get into it. Sa simula ng chapter ay pinakita ang bida natin na si Yuta Okkotsu na nasa under custody ng Jujutsu Tech dahil sa ongoing na execution nito. Dahil ng pag-usapan ng mga higher-ups na patayin umano si Yuta dahil sa threat raw na meron ito. Hindi naman sang-ayon si Gojo rito na sabing gagawin niya raw ang estudyante ng Jujutsu Tech si Yuta upang mapatunayan niyang hindi ito threat. At on the next panel, bago mangyari yung first scene kanina, ay makikita nating binubuli itong si Yuta. Habang binubuli ito ay tila ba may sinasabi si Yuta sa isang nilalang na nagngangalang Rika na sabing hindi raw pwede itong lumabas. Matapos nito ay may biglang lumabas na malaking kamay na tila ba'y nagmumula sa isang cursed spirit. Matapos ang insidenteng yun ay 4 sa mga classmates na nambuli kay Yuta ay ibinalita na isinilid umano sa iisang locker na muntika nang ikinamatay ng mga ito. At yun ay kagagawan nitong cursed spirit na tinatawag niyang Rika. Dito ay makikita natin takot na takot si Yutang humihingi ng paumanhin sa mga pangyayaring tila ba hindi naman niya sinasadya. Sa next panel ay makikita nating pinag-usapan ni Maki, Panda at Inumaki ang tungkol sa insidente na nagawa nitong si Yuta at base sa kanilang usapan ay nabalitaan rin nilang lilipat na ito sa kanilang paaralan. At sa sumunod na eksena ay balik na naman tayo dito sa present sa kung saan ay kasalukuyang kinakausap ni Gojo si Yuta. Dito tinignan ni Gojo ang isang kutsilyong nagkatupi-tupi na ginamit sana ni Yuta upang patayin ang kanyang sarili. Sinabi ni Yuta na si Rika umano ang pumigil sa kanya kaya naging ganyan ang itsura ng nasabing kutsilyo. At nasabi rin niyan dahil sa mga insidente nangyari ay hindi na raw siya lalabas pa dahil ayaw na niya makasakit pa ng mga tao dahil sa cursed spirit na laging sumusunod sa kanya. Kaya sinabihan siya ni Gojong mas kailangan niyang i-control itong si Rika dahil pwede niya rin daw gamitin ang kapangyarihan nito sa mabuting paraan. Kaya nagdesisyon si Gojong papapasukin niya umano si Yuta sa paaralan ng Jujutsu Tech para turuan itong makontrol si Rika. At sa sumunod na eksena ay pinakilala na ni Gojo sa kanyang mga estudyante na sina Maki, si Yuta. Laking gulat ng tatlo na sa pagpasok ni Yuta ay naramdaman nilang isang pambihirang cursed spirit na sumusunod dito. Habang kinakabahang ng pakilala itong si Yuta sa kanila ay biglang sinugod siya ni Maki na sabing isa ba raw itong uri ng test. Dahil dagdag pa niya na sa paralan na to ay pinag-aaralan ang mga curses at hindi nararapat ang mga taong kagaya ni Yuta na isinumpa ng isang cursed spirit. Matapos sa ginawang ito ni Maki ay kagad namang sinabihan sila ni Gojo na kailangan nila munang lumistaan siya kay Yuta at maya-maya pa biglang lumabas itong kamay ni Rika at hinawakan ang armas ni Maki na tinutok kang Yuta kanina. Nasabing wag na wag daw ito nilang ibubuli si Yuta. Sa sumunod na panel ay pinakita ang isang flashback ni Yuta kasama itong si Rika na nooy isang tao pa. Dito ay makikita nating rinigaluhan itong si Yuta ng isang singsing as a birthday gift na ito. At nagsumpaan ang dalawa na sa paglaki raw nila ay magpapakasal silang dalawa. Matapos nito sa sumunod na eksena ay nasaksihan ni Yuta ang kalunos-lunos na sinapit ni Rika. Makikita natin dito na nasagasaan pala si Rika ng isang sasakyan at first ay nadurog rin ang ulo nito na sanhi ng pagkamatay niya. Sa sobrang pagkasyak ni Yuta sa pangyayari ay may biglang lumapit sa kanya na isang cursed spirit. Na isa rin palang kaluluwa ni Rika na naging isang cursed spirit na dahan-dahang lumapit sa kanya at hinawakan ng mga binti nito. At bukang bibig nito ang kanilang sumpaan raw na magpapakasal talaga sila sa paglaki nila. Labis naman itong ikinatakot ni Yuta nang sinabi
katabi ito ng cursed spirit na si Rika. Matapos ang flashback na yun, ay on the next scene ay pinaliwanag na ni Gojo kinila Maki ang kondisyon ni Yuta at na kailangan nilang maging maingat sa kanilang gagawin kay Yuta dahil maaaring lalabas itong si Rika kung tatangkain nilang atakihin si Yuta. Matapos ang ipinakilala ni Gojo si Yuta sa kanila ay pinaalam na ni Gojo na may gagawin silang training. Kaya inihati niya ang grupo sa dalawa at ang naging partner ay si Yuta at Maki. Matapos nito ay pumunta na sila sa lugar sa kung saan gagawin ang training na isang elementary school na may mga cases ng pagkawala ng ilan sa mga estudyante sa loob ng campus. Natapos nito ay nilagay na ni Gojo ang curtain para simulan na nila ang pag-exercise ng mga cursed spirits na maaaring namumuhay rito. Sa pag-alis ni Gojo ay kaagad namang may lumabas ng mga cursed spirits na pinagpapatay naman ni Maki. Matapos nito ay pumasok na sila sa loob ng building. Habang si Yuta naman ay labis na kinakabahan na nakabuntot lamang sa likuran ni Maki. Kaya tinanong naman ni Maki si Yuta kung ano daw ang rank niya bilang isang sorcerer sa Jujutsu Tech, na which is hindi naman alam ni Yuta dahil sa kakapasok pa lang daw niya. Ibinigay naman ni Yuta ang kanyang ID kay Maki. Nang tinignan ito ni Maki ay laking gulat niya na makita ng special grade sorcerer pala ang rank nito na mas malakas pa sa grade 1 sorcerer na tulad ni Nanami. Habang tinitignan ni Maki ang student ID nito ay maya-maya pa may biglang itinuro si Yuta na isang cursed spirit na nakasilip sa likuran nila. Maya-maya pa ay biglang nawasak ang bahagi ng building at tinatake si Yuta at Maki. At nang susugod na sana si Maki ng atake ay bigla siyang nagtamo ng sugat galing sa matutulis nitong ipin at nahulog rin ang kanyang armas dahil dito ay diretso silang nakain ng cursed spirit at natrap sa loob ng tiyan nito. Habang si Yuta naman ay nawalan ng malay at nang magising siya ay laking gulat niya na nasa loob na pala sila ng tiyan na sabing cursed spirit. Maya-maya pa ay may isang bata na natrap rin pala sa loob ng cursed spirit na to na humihingi ng tulong sa kanila na daladala nito ang isa sa kanyang kasama na parang wala ng malay. Maya-maya pa bigla na rin nanghihina itong si Maki na mula sa epekto pala ng kanyang sugat na natamo kanina. Kaya kinelyuhan ni Maki si Yuta na tila ba'y parang takot na takot pa rin sa pangyayari. Dito'y sinabihan niya si Yutang bakit at anong purpose daw talaga na pumunta itong si Yuta sa Jujutsu Tech at ano raw ang gusto nitong ma-achieve. Labis namang na-pressure itong si Yuta dahil sa sinabi ni Maki dahil sa kasalukuyan ay sadyang wala pa talagang naiisip si Yuta na certain goal. Dahil sa una ay gusto lang naman ni Yutang umiwas na lamang sa mga tao para di na ito makasakit pa dahil sa kapangyarihan ni Rika. Dahil dito ay sumagot naman itong si Yuta sa sinabi ni Maki at nasabi niyang gusto raw niyang magkaroon ng connection sa ibang tao at maramdaman ang pakiramdam na kinakailangan siya. At gusto niya raw magkaroon ng lakas ng loob na okay lang palang mabuhay. Kaya tugon naman ni Maki na kung ganun ay dapat ay matuto raw siyang i-exercise ang mga curses dahil kung gagawin niya ito ay kusa na rin daw darating ang lakas ng loob na yon. Dahil ito raw ang tanging purpose ng paaralan ng Jujutsu Tech. Dahil dito ay medyo natauhan na si Yuta sa words of encouragement ni Maki. Maya-maya pa tinanggal na ni Yuta ang singsing na naibigay ni Rika noon at tinawag niya si Rika. Matapos nito ay biglang lumabas si Rika galing sa loob nitong napakalaking cursed spirit at sa labas naman ng curtain ay makikita natin nakangiti si Gojo matapos nang maipalabas itong sinabi niyang si Rika Orimoto. At sa baba ng building ay daladala niya si Maki at ang dalawang bata kanina na makikita natin dito ang mga nanginginig na tuhod ni Yuta dahil sa sobrang bigat ng daladala niya. Maya-maya pa ay biglang naramdaman ni Yuta ang presensya ng kaluluwa ni Rika na sabing ipagpapatuloy lang daw ni Yuta ang kanyang nasimulan. Kaya sumagot naman si Yuta dito na sabing gagawin niya ang kanyang makakaya. At maya-maya pa ay nagawa na nilang makalabas ng gate at nagtagumpay sa misyon. At sa sumunod na panel ay nagkausap si Gojo at Yuta at sabi ni Yuta rito na yun daw ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag niya si Rika. At sa ngayon ay mas naaalala na niya ang lahat lalong-lalo na sa kanilang sumpaan ni Rika. Kaya dagdag pa niya na siguro ay hindi raw talaga si Rika ang nag-curse o nagsumpa sa kanya kundi siya mismo ang nagsumpa kay Rika. Dahil dito ay pinangako niya kay Gojo na i-release daw niya si Rika sa sumpa na yun. On the next scene ay makikita natin si Gojo ay nakikipag-usap sa mga higher ups. At sa kanilang pag-uusap ay napagalitan itong si Gojo dahil sa hinahayaan lang daw nitong palabasin ni Yuta si Rika. At na ang insidente raw yun na nangyari sa paaralan ay maaaring magdudulot daw ng pinsala. Kaya sumagot naman si Gojo na kung sakali mang mag-out of control itong si Rika ay sisiguraduhin daw niyang isusugal ang kanyang buhay para pigilan ito. Kaya dagdag pa ni Gojo sa kanila na sa ngayon ay kasalukuyang hindi pa nila alam kung bakit naging isang ganito kalakas na cursed spirit itong si Rika na noon ay isang normal lamang ito na tao. Kaya dagdag pa niya na bago pa naman sila gumawa ng mga reckless move na tapusin o i-exorcise itong si Rika ay mas mainam na kailangan muna nilang mag-trial and error. Kaya tumugon naman ng mga higher ups na sabi na baka nakakalimutan daw ni Gojo na on hold pa lamang ang execution daw nitong si Yuta.
Kaya sumagot naman si Gojo na medyo naasar sa sinabi nitong higher ups na sabing wag rin daw nilang kakalimutan na mas kakampi pa siya kay Yuta kaysa sa kanila. Kung darating man ang panahon na yun na i-execute nila o patayin itong si Yuta. At napatahimik na lang itong mga higher ups. At nang umalis na si Gojo ay pinuntahan niya si Yuta na kasalukuyang nagtitraining kasama si Maki. At sumunod na eksena ay nagkausap na itong si Gojo at Yuta at sinabi ni Gojo sa kanya na medyo imposible daw talagang i-dispel itong si Rika. Ngunit may chance naman itong maibalik sa dati or maging isang normal na spirit. Kaya binigyan ni Gojo si Yuta ng isang katana para magawa raw ni Yutang mai-channel ang curse energy na meron si Rika dito sa katana na to. Tulad na lang sa nangyari nang kinuha ni Yuta ang kanyang singsing sa kanyang daliri at nagsilbi itong trigger o connection sa curse energy ni Rika. At dagdag pa niya na kailangan din ni Yuta na matutong i-control ang kapangyarihan ni Rika dito sa katana. Dahil kapag nagawa niya ito ay mas malaki ang chance na makakalaya sa sumpa ang kaluluwa daw ni Rika. At para na rin na matuto si Yutang gumamit ng weapon na tulad nito dahil sadyang napakahina raw nito pagdating sa combat. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan na pag-iensayo ni Yuta ay medyo may improvements na rin ang ating bida sa tulong na rin ni Maki. Habang nag-iensayo si na Yuta at Maki, pinuntahan ni Gojo itong si Inumaki Togi para bigyan ng misyon. At sa misyong ito ay sinama rin ni Gojo si Yuta upang matuto ring mag-observe sa kung paano daw ini-exercise ang mga curse spirit. At nang makarating na nga sila sa mission site ay sinabihan ni Gojo si Yuta na sa misyong ito ay kailangan niyang iwasang makalabas si Rika. At na kung sakaling palalabasin niya ang kapangyarihan nito ay sisiguraduhin raw niyang i-channel niya ang curse energy ni Rika sa kanyang katana as a part of a training. Matapos nito ay umalis na nga si Gojo at nag-proceed na sila Yuta sa lugar sa kung saan gagawin nila ang pag-e-exercise sa isang shopping district. At dito ay nakaantay na pala si Izuchi at binigyan sila ng instruction sa kung ano-ano ang maaari nilang makakasulubong ng mga curse spirit sa loob ng shopping district na to. Habang si Inumaki naman ay bumili ng throat medicine. Matapos ni Izuchi ipaalam ang dapat nilang malaman tungkol sa mission na to, ay tuluyan na niyang ikinas ang curtain para makaproceed na sila Yuta at Inumaki sa misyon. Habang si Yuta at Inumaki ay nasa loob na ng curtain ay dari-daling nagsisipaglabasan ang mga curse spirits. Nakaagad namang naubos patayin ni Inumaki gamit ang kanyang curse speech na medyo naka-apekto rin sa kanyang boses. At nang matapos na nilang ma-exercise ang curse spirit na to ay nakakala lang tapos ng mission. Nang lalabas na sana sila ay hindi pa rin nawala ang curtain. Habang sa isang sulok na may nagmamasid pala sa kanila. Maya-maya pa may biglang dumating na curse spirit na mas malakas kaysa sa nauna nilang na-encounter. At nasa kanilang paglingon ay biglang nawala itong curse spirit at maya-maya pa biglang lumabas ang isang atake galing sa baba. Dahil dito itinulak ni Inumaki si Yuta para mailagan ang atake. Dito ay kaagad ginamitan ni Inumaki itong curse spirit ng curse speech na umapekto lamang sa isang kamay nito. Dahil sa paggamit ni Inumaki ng curse technique na yon ay tumamo naman ito ng damage sa kanyang lalamunan. Maya-maya pa sinundan naman sila ng atake nitong curse spirit kaya dali-daling rinescue ni Yuta si Inumaki habang iniilagan ang mga atake. At hindi nila namalayang nawala pala ang throat medicine na ibinili ni Inumaki kanina. Matapos ang pansamantala nilang pagtakas sa mga ataking yun ay nagtago muna ang dalawa upang magpahinga. At napag-isipan nila na kahit ano pang gagawin nilang pagtakas ay sadyang hindi pa rin sila makalabas dahil hindi pa mabuksan-buksan itong curtain. Dahil dito ay napagtanto nilang baka kailangan muna nilang talunin ng curse spirit na to bago pa sila makalabas. Kaya nagdesisyon silang bumaba at harapin ito. At nang hinarap na nila ang curse spirit at nang papalapit na rin si Yuta sa curse spirit na to ay biglang nakaramdam ang curse spirit sa presensya ni Rika sa likuran ni Yuta. Kaya ikinatakot naman ito ng curse spirit ng gusto. Matapos nito ay nag-concentrate bigla itong si Yuta para sa isang atake at dito ay medyo nagawa na niyang mag-gather ang curse spirit ni Rika sa kanyang katana. Kaya dali-daling umatake itong curse spirit at agad namang inilaga ni Yuta. Napatuloy pa rin ni Yuta ang iniilag-ilaga ng mga atake ay maya-maya pa'y sumugod naman si Yuta at inatake ang kalaban ngunit masyadong mababaw lamang ang kanyang naitamong sugat. Kaya kaagad namang bumawi ang kalaban at medyo tinamaan si Yuta sa kanyang ulo. Matapos ito napansin ni Yuta ang throat medicine ni Inumaki. Kaya dali-dali niya itong kinuha at inihagis kay Inumaki. Nang mainom na ni Inumaki ang throat medicine ay kaagad niya ginamitan ng curse speech ang kalaban at nagawa itong tuluyang madurog na exercise. Kaya laking tuwa nila nang tuluyan nilang matalo ang curse spirit na yon.
Ngunit sa itaas na ang nagmamasid pala sa kanila ay walang iba kundi si Suguru Geto. At na dahil sa kanyang nakita sa pakikipaglaban ng dalawa sa kanyang inilagay pala na curse spirit ay medyo na-disappoint ito dahil sa hindi niya nakitang lumabas si Rika. Dito ay makikita nating hawak-hawak ni Geto ang student ID ni Yuta na nawala niya sa pakikipaglaban. At sabi rin ni Geto rito na balang araw raw ay kukumustahin niya itong si Yuta as a fellow special grade na kagaya niya. Na makabalik na sina Yuta sa Jujutsu Tech ay makikita nating sa sumunod na panel ay humingi ng paumanhin itong si Idichi kay Gojo dahil di niya inaasahang may maglalagay pala ng pangalawang layer ng curtain sa mission site ni Yuta kanina. Bukod pa dyan ay di rin niya in-expect na mayroon rin maglalagay ng first grade curse spirit sa lugar na yon. Dahil sa sinabi ni Idichi ay sinabihan siya ni Gojo na wala lang dapat itong ipaumanhin sa kanya dahil parang alam na rin daw niya ang salarin ng insidenteng iyon. At yun ay walang iba kundi si Suguru Geto na binansagang the worst Jujutsu sorcerer na kabilang sa 4 na classified as a special grade sorcerer na nooy pumatay ng daan-daang civilians. On the next scene ay makikita natin si Geto ay nagsilbing parang isang manggagamot dahil dito ay makikita natin may nagpapagamot sa kanya dahil sa kakaibang kalagayan na nararamdaman ng babaeng to. When in fact ang nararamdaman pala ng babae ay kagagawan pala ng isang curse spirit kaya matapos nito ay kanyang in-exercise ang curse spirit na naka-attach sa katawan ng babae at na ipinasalamat naman na mag-ina sa kanya. Dito ay makikita natin on the outside ay parang mabait talaga na tao itong si Geto. Maya-maya pa sa pag-alis ng mag-ina ay dali-daling naglagay si Geto ng antibacterial deodorant sa kanyang sarili dahil sa ayaw niya umano ang amoy ng mga tinatawag niyang unggoy o monkeys which refers to the non-sorcerers. Matapos nito ay may sinabi itong babae sa kanya na nagsitipon na raw ang mga leaders sa meeting room. Na ikinatuwa naman ni Geto dahil medyo matagal-tagal na rin daw silang hindi nagkasama-sama sa mga leaders na yun. Maya-maya pa ay may dumating sa kanila na isang non-sorcerer na aroganteng humihingi ng tulong kay Geto na i-exercise raw itong curse spirit na nasa kanya. Ngunit hindi pumayag si Geto dito at sinabihan pa nga itong tao na dalawa lang daw ang purpose ng mga unggoy na katulad raw niya. Mga unggoy daw na nangongolekta ng mga pera at ang mga unggoy naman na kumukolekta ng curses na which is ang taong ito. Dahil sa sinabi ni Geto ay labis itong ikinagalit ng tao at matapos ito ay pinabayaan lang ni Geto itong tao na patayin ng mga naturang curse spirit. Kaya dumiretso na si Geto sa meeting room upang kausapin itong mga curse users na tinatawag kanina ng mga leaders at itinuring niya pala itong pamilya. At sinabihan niya mga ito na gagawa raw sila ng paraiso para sa mga sorcerers lamang at bago muna nila ito makamit ay kailangan daw muna nilang lusubin ang Jujutsu Tech. At sa sumunod na panel ay dito naman sa Jujutsu Tech ay kasalukuyan nakaramdam si Yuta ng kakaiba. At habang nag-uusap si Gojo at si Principal Yaga tungkol sa kanilang investigasyon sa lokasyon ni Geto ay maya-maya pa ay naramdaman ni Gojo at ni Yaga ang curse energy ni Geto na paparating. At dumating nga si Geto sa Jujutsu Tech na nakasakay sa isang napakalaking curse spirit na ibon. At laking gulat rin ni Yuta nang dumating at bumaba si Geto na may mga kasamahan. At sa pagbaba ni Geto ay dali-dali naman silang sinigawan ni Maki na dapat ay umalis na raw ang mga ito dito. Maya-maya pa ay laking gulat nila nang kaagad dumiretso si Getong lapitan si Yuta at binati ito na hindi man lang ito namalayan dahil sobrang bilis. At parang naging friendly itong si Geto kay Yuta na sinabihan niyang humahanga raw siya sa kapangyarihan na meron ito. Dagdag pa niya na mas makabubuti raw kung gagamitin ni Yuta ang kapangyarihan ni Rika sa mas mainam na paraan. Kaya kaagad namang sinabihan si Yuta ni Geto sa kanyang plano. Isang kakaibang ideolohiya na kailangan rong patayin nila ang lahat ng mga non-sorcerers sa mundo at gumawa ng mundo na puro mga sorcerers lamang ang nag-i-exist. Lubha namang nagulat si Yuta at di makapaniwala sa pinagsasabi nitong si Geto. Maya-maya pa'y dumating na si Gojo at ang ilang mga sorcerers sa Jujutsu Tech at sinabihan si Getong lumayo ito kay Yuta at wag na wag daw niyang ipilit rito ang kanyang walang kwentang ideolohiya. Sumagot naman si Geto na napalitaan raw niyang may mga pambihirang potensyal ang mga first year students ngayon na under kay Gojo. Na ang isa raw ay special grade sorcerer, isa namang nag-mutate na cursed corpse, isang descendant ng spellcaster at ang panghuli daw ay dagdag pa niya ay isang kapalpakan raw ng Zenin clan na ikinagalit ng husto ni Maki dahil sa insultong iyon na sinabi ni Geto. Kaya dumagdag naman si Geto na ang mga katulad raw ni Maki na isa ring itinuturing niyang unggoy ay hindi daw kinakailangan sa mundong kanyang bubuuhin. Dahil sa narinig ni Yuta kay Geto ay sinabihan niya si Geto na bagamat wala daw umano siyang alam sa mga pinagsasabi nito ngunit hindi niya rin daw sinusuportahan ng mga taong bumabastos sa kanyang mga kaibigan. Kaya agad namang lumapit si Gojo kay Yuta at tinanong si Geto sa kung ano ang tunay niyang pakay rito. Sumagot naman si Geto na sabing para raw magdeklara ng digmaan kaya sumigaw itong si Geto na sabing magkinig raw silang lahat sa kanyang sasabihin. Dito ay idineklara niya na sa ika-24 umano ng Disyembre ay pe-perform niya ang tinatawag niyang 100 Demons Parade.
At pupunuin daw niya ang Tokyo at Kyoto branch ng Jujutsu Tech ng mga cursed spirit sa araw na yun. At magre-release daw siya ng 1,000 cursed spirit na may misyong ubusin at patayin ang mga basura sa lugar na yun, na which refers to the non-sorcerers. At kung hindi raw nila gustong maging parang impyerno itong mundo, ay kailangan raw nilang gawin ang lahat para pigilan siya. At sa gitna ng kanyang pagdeklara ng digmaan sa mga Jujutsu sorcerers, ay bigla siyang ininterrupt ng isa sa kanyang mga kasamahan na sabing magsasara na raw ang isang store na kanila pang pupuntahan. Kaya na nagpaalam na itong si Geto, ay sinabihan siya ni Gojo baka ay naakala raw niyang makakatakas siya. Kaya biglang ipinalabas ni Geto ang kanyang cursed spirits at ang isang napakalaking cursed spirit na to. Matapos nito, hindi na nga pinigilan ni Gojo itong si Geto at tuluyan na ngang umalis. At pagkatapos ang insidenteng yun ay nagsitipon na ang buong faculty ng Jujutsu Tech para sa kanilang planong gagawin kay Geto. Napag-usapan nilang aside sa maaaring libu-libong cursed spirit na pakakawalan ni Geto, ay meron rin itong mga kasamahan ng mga cursed users na tila ba medyo ikinatakot nila dahil hindi naman raw naghahamon itong si Geto kung alam niyang matatalo lamang ito. Kaya hiniling ni Yaga na tawagan ang lahat ng alumni sa Jujutsu Tech at pati na rin ang 3 clan dahil isa raw itong all-out war at sisiguraduhin nilang tuluyan na nilang matatalo si Geto sa misyong ito. At nang dumating na nga ang araw, December 24, ay makikita nating naglalakad mag-isa itong si Geto patungo sa kung nasaan si Yuta habang pinagpapatay ang mga taong nakabantay sa Jujutsu Tech. Sabi niya rito na kapag lalaban siya ng seryoso ay most likely may 30% chance of winning siya. At kapag darating daw ang mga Jujutsu sorcerers para atakihin siya ay may mga 20% chance of winning pa rin daw siya. Ngunit may posibilidad daw na pwede niyang makamit a 99% chance of winning at ito ay patayin si Yuta at kunin ang special grade cursed spirit na si Rika. Dagdag pa niya na ang tanging goal lamang nitong 100 Demons Parade ay i-isolate at i-corner lang pala si Yuta. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Yuta na nasa loob lamang ng isa sa mga rooms ng paaralan sa Jujutsu Tech dahil hindi ito ibinasama sa misyon. At walang anumang alam si Yuta sa mga nangyayari na sa labas. Dito ay biglang pumasok si Maki na bagot sa kakaantay dahil sa nasipag-alisan na rin ang mga second year students sa Kyoto at sina Panda at Inumaki naman ay idineploy rin sa Shinjuku para labanan ang kasamahan ni Geto roon. Dito'y binanggit na niya ang dahilan kung bakit itinuturing siyang failure ng kanilang clan ay dahil umano sa hindi siya nakakakita ng cursed spirit at kinakailangan pa niya magsuot ng salamin para makita ang mga to. At dahil na rin sa kanyang kondisyon na halos walang cursed energy na makikita sa kanyang katawan, na which is isang napaka-rare lalong-lalo na't nanggaling pa siya sa Zenin clan na kung saan nagmula rin ang mga magigiting ng mga sorcerers. And as a member of one of the 3 great major clans ay matatawag talaga na isa siyang kahihiyan. Kaya nagdesisyon siyang umalis raw at mag-aral sa Jujutsu Tech na kahit cursed tools at physical power lamang ang kanyang gamit sa pakikipaglaban ay gusto niyang mapatunayan sa kanyang mga pamilya na magiging isang first class Jujutsu sorcerer pa rin siya. At kung sakali makamit niya ito ay gusto niya rin daw wasakin ang buong Zenin clan. Dahil dito napatawa na lamang si Yuta sa pinagsasabi ni Maki at na nasabi rin ni Yuta dito na gusto niya raw maging kagaya ni Maki na isang matatag na tao. Dagdag pa niya na pabirang sinabi na kung gusto niyang sirain daw ang buong Zenin clan ay pwede naman daw mag-serve as a backup si Yuta. Dahil sa sinabi ni Yuta ay biglang namula at nag-blush itong si Maki na may halong inis at lumabas na sa room. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay biglang ikinas ni Geto ang curtain sa buong paralan ng Jujutsu Tech na kung nasaan si Yuta at Maki na ikinagulat naman ni Yuta at Maki. Habang sa Shinjuku sa kung nasaan sina Gojo ay nagsisipaglabasan na rin ang napakaraming cursed spirits at pati na rin ang mga cursed users na isa sa mga kasamahan ni Geto. At ang mission lang pala ng mga to ay i-distract at i-delay ang mga Jujutsu sorcerers hanggat hindi pa nakakamit ni Geto ang kanyang sadya sa Jujutsu Tech. Balik na naman tayo sa lugar sa kung nasaan si Geto. Dito ay hinarap na ni Maki si Geto at inihanda na ni Geto ang kanyang sarili na sabing wala daw itong time para makipag-usap sa mga unggoy na tulad ni Maki. At sa sumunod na eksena dito naman sa Shinjuku ay nalaman na ni Ijichi ang buong mga nangyari ngayon sa lugar sa kung nasaan si Yuta at pinaalam ito kay Gojo. Dahil dito ay dali-daling kinuha ni Gojo si Inumaki at Panda para pabalikin ang dalawa sa Jujutsu Tech dahil kung totoo raw ang sinasabi ni Ijichi ay maaaring mamamatay nga sina Yuta at Maki doon. Kaya itineleport nitong si Gojo itong dalawa pabalik sa Jujutsu Tech at dagdag pa niya ay hahabol lang daw ito kapag natapos na niya ang kanyang business sa cursed users na to na kanyang haharapin ngayon.
At matapos ito inihanda na ni Gojo ang kanyang sarili para labanan itong mga cursed spirits at ang mga kasamahan ni Geto. Habang dito naman sa Jujutsu Tech ay tuluyan na ngang nakarating sina Inumaki at Panda at susubukan na nilang pasukin ang curtain na inilagay ni Geto rito. Maya-maya pinamalaya na ni Getong may nakapasok sa loob ng kanyang curtain na ginawa. Dito ay nag-iisip si Geto kung dededmahin lang ba niya o diretso na niyang haharapin si Yuta. Maya-maya pa laking gulat ni Geto nang biglang lumabas si Panda sa isang pader sa kanyang gilid at tinatake si Geto at kaagad naman itong iniwasan. Habang sa isipan ni Panda ay nag-iisip pa rin siya kung nasaan si Maki. At dahil dito ay parang naging distracted siya at bigla siyang inatake ni Geto ng isang sipa na napakalakas at sinundan din ng napakalakas na elbow strike sa ulo nito na diretsong ikinabagsak naman ni Panda. Maya-maya pa sa ibabaw nila ay lumabas si Inumaki at ginamitan niya si Geto ng curse speech at nahulog ito gamit ang napakalakas na puwersa. Na dahil sa napakalakas na ataking yun ay napasuka si Inumaki ng dugo. Maya-maya pa ng plano na sana nilang hanapin at i-rescue si Maki, laking gulat nila nang biglang lumabas si Geto galing sa ilalim kasama ang ipinalabas nito na curse spirit. Habang sa loob naman ng room sa kung nasaan si Yuta ay nakaramdam siya ng napakalakas na paglamig. On the next panel ay makikita nating wala ng malay sina Panda at Inumaki. Habang si Geto ay sigaw ng sigaw sa sobrang paggagalak. At nang makarating si Yuta sa itaas sa kung nasaan si Geto ay laking gulat niya sa kanyang mga nasaksihan. Si Maki ay wala nang malay ng kanyang naabutan at lubharing nasugatan at tila ba nadurog rin ang kabilang binti nito. Habang sa kabila naman sa paglingon ni Yuta ay nakita rin niya ang wala nang malay na si Panda at Inumaki at na nakuha pa nga ni Inumaking sabihan si Yuta na tumakbo na raw ito. Matapos masaksihan ni Yuta ang kalunos-lunos na sinapit ng kaniyang mga kaibigan ay nilamon si Yuta ng galit at maya-maya pa sa sobrang galit ay tuluyan niya niyang ipinalabas si Rika ng walang pag-alinlangan. And at this moment mga kaibigan ay magpapatayan na talaga itong dalawa. Matapos nito ay nagsimula na ang totoong labanan. Unang umatake si Geto at nagpakawala na napakaraming curse spirits na parang mga sanggol. Dahil dito ay napatalon si Yuta at dumistahan siya ng malayo para iwasan ang atake. Matapos nito ay itinigil muna ni Geto ang atake. Kaya bumaba muna si Yuta at inuna niya muna ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. At dito ay nag-perform si Yuta ng positive curse energy para gamutin at i-treat ang kalagayan ng tatlo. Especially si Maki na nasa lubhang kalagayan. At nang medyo bumabalik na sa malay itong si Maki ay laking gulat ni Yuta ang biglang kinuha ni Rika si Maki. Nasabi pa niya kay Maki na hindi raw patas bakit si Maki lang daw. Dahil dito ay sinabihan ni Yuta si Rika na ano ba raw ang ginagawa nito kay Maki. Na kailangan daw ni Rikang ingatan ng maayos si Maki dahil may malaking utang na loob raw umano si Yuta sa kanya. Dahil dito ay dali-daling ibinalik ni Rika si Maki kay Yuta at humingi ng paumanhin sa kanya na sabing baka kamuhian raw ito ni Yuta dahil sa kanyang ginawa kay Maki. Sinabihan naman ni Yuta si Rika na hindi raw siya galit at lalong-lalo na't hindi niya raw kinakamuhian si Rika. Kaya dagdag pa niyang sinabi kay Rika na ang kanilang kalaban daw ay si Geto at si Geto raw ang kinamumuhian niya. Kaya sumagot naman si Rika na dahil sa kinamumuhian raw ni Yuta si Geto ay kamumuhian niya rin daw ito. Kaya binalikan na ni Yuta ang harapin si Geto na sabing bakit raw hindi sila inatakin nito. Sumagot naman si Geto na ang isang klase ng curse technique na ginawa raw ni Yuta sa kaniyang mga kaibigan para pagalingin ang mga ito ay isang complicated at kinakailangan na matinding concentration para magawa ng isang sorcerer. Kaya nagdesisyon daw si Geto na hindi raw muna niya aatakihin si Yuta. At ngayon na bumalik na raw itong si Yuta sa kanya para harapin siya ay pagpapatuloy na raw nila ang labanan. Kaya napalabas na si Geto ng mga curse spirit para umatake kay Yuta. Dito ay sinabihan ni Yuta si Rika na gagawin raw nila iyon. Kaya maya-maya pa biglang lumabas ang isang megaphone na ikinagulat ng gusto ni Geto dahil ang megaphone na ito ay may nakatatak na tinatawag niyang The Serpent Eyes and Fangs na isang klase ng spell ng Inumaki clan. Matapos mapalabas ni Yuta ang megaphone na to na may kakayahang gumawa ng isang curse speech ay nagperform nga siya ng curse speech dito at matapos ang atake niya inaubos lahat ng mga curse spirit na pinatake ni Geto sa kanya. At na makita ni Geto itong ginawa ni Yuta na perform ng isang curse speech ay lubos nang ikinasiya ng gusto ito. Kaya sa point of view ni Geto ay mas lalo siyang nasasabik na kunin si Rika dahil ayon sa kanya ay ang positive curse technique na ginawa ni Yuta at ang curse speech ay isang klase ng high level curse technique. At na nagagawa raw ito ni Yuta dahil sa kapangyarihan ni Rika. Na sa kanyang isipan ay ang true form umano ni Rika ay isang klase daw ng curse spirit na kayang gumawa ng kahit ano depende sa gusto ng user. At na meron rin itong may halos endless amount of curse energy. Dito ay matapos magamit ni Yuta ang megaphone ay bigla itong nasira. At maya-maya pa ay parang nawala na sa sarili si Yuta at sigurado daw niyang dudurugin si Geto rito. Dito naman sa Shinjuku ay hinarap naman si Ichichi nitong dalawang babaeng ito
Dito ay pinagpapatay ng dalawang babaeng to ang ilang mga tauhan ng Jujutsu Tech na sabing papatayin raw nila ang mga ni sino man napipigil sa kanilang mga plano. Maya-maya pa laking gulat nila na may biglang bumagsak sa itaas ng building at yun ay sina Gojo at ang taong to pala. Habang si Gojo naman ay galit na halos ang kalahati ng lahat ng mga ipinalabas ni Geto ng mga cursed spirit ay pinatay ni Gojo. Kaya masyadong kinabahan ng gusto itong kanyang kalaban dahil sa sobrang lakas nitong si Gojo. Kaya sisisihin raw talaga niya si Geto kapag mamamatay siya rito. Balik na naman tayo kinila Yuta. Dito ay napansin ni Geto na mas lumakas pa ang curse energy ni Yuta at mas tumulis at lumakas rin ang mga senses at physical abilities nito. Kaya susubukan na niyang aatakihin ito ng diretso na siya mismo ang aatake at daladala nito ang isang curse tool na Playful Cloud. Dito ay naghahanda na rin si Yuta at sinabihan si Rika na kailangan umano niyang pagtugmain at sundin ang kanyang movements. Maya-maya pa'y uno nang mabilis na sumugod si Yuta na kaagad namang inilaga ni Geto kaya ulit nang sumugod itong si Yuta kasabay si Rika at kaagad namang dinipensahan ni Geto ang kanyang sarili at dali-daling bumawi ng atake. Kaya napaatras itong si Yuta at Rika at matapos ito'y dali-dali na naman silang sabay na sumunod na umatake at dinipensa naman ulit ni Geto ang kanyang sarili gamit ang kanyang curse tool at maya-maya pa'y napansin ni Yuta na may parang may papalabas na bagay sa ilalim ng paa ni Geto at biglang lumabas ang parang pugitang curse spirit at inatake si Yuta at kaagad naman niya itong pinatay. Ngunit habang nadidistract pa si Yuta sa curse spirit na to ay bigla namang tinamaan itong si Yuta na napakalakas na atake ni Geto at sinunan pa ito ng isa pang atake. Kaagad naman siyang sinalo ni Rika na labis na nag-aalala sa kanya. Matapos ito'y sinabihan ni Yuta si Rika na wag daw itong mag-alala dahil medyo sanay na daw siya sa mga movements at atake umano ni Geto. Kaya dali-dali siyang bumaba na sobrang nagko-concentrate. Matapos nito'y sumugod na si Yuta at sa sobrang bilis ay halos hindi ito mahagilap ni Geto. At bago pa naman makailag si Geto ay nang-aatakihin na sana siya ni Yuta gamit ang katana ay bigla itong nabasag. At dali-dali niyang sinabihan si Yuta na dahil umano ito sa sobrang lakas ng curse energy na kanyang inilagay sa katana na hindi na nakayanan pa nito at nabasag. Maya-maya pa nagsasalita pa lamang si Geto ay laking gulat niya nang sinundan kaagad ni Yuta si Geto ng isang napakalakas na suntok. At na nagawa niya mapapagsak si Geto sa suntok na yon ay sinabihan niya ito na hindi raw niya alam kung ano mga nangyayari sa labas o kung tama ba o mali itong si Geto. Ngunit dagdag pa niya na ang kanyang pagkikipagsama sa kanyang mga kaibigan at ang kagustuhan niyang mabuhay kasama ang mga ito ay ang tanging dahilan kung bakit niya kailangang patayin itong si Geto. Kaya dahan-dahan namang bumangon at tumayo itong si Geto. At dahil sa sinabi ni Yuta na yun na punong-puno ng determinasyon ay sumagot naman si Geto na sabing wala raw siyang choice kundi papatayin na rin daw talaga niya si Yuta ng buong kaluluwa. Kaya dagdag pa niya, alam ba daw ni Yuta na may 4 lamang na itinuturing na special grade sorcerer at 16 lamang ang itinuturing rin na curse spirit na classified as a special grade? At isa raw sa 16 na yun na special grade ay ang kanyang biglang ipinalabas na curse spirit na to na isa raw special plus imaginary vengeful spirit na may pangalang Tamamo no Mai's Avatar. At dadag pa niya na ang kanyang 4,000 at higit pa ng mga curse spirit ay pagsasamahin na raw niya umano sa iisang atake lamang na kanyang ibabato ngayon kay Yuta. Dito itinipon na ni Geto ang lahat ng kanyang mga curse spirit sa iisang atake na tinawag ng Extreme Quantity Curse Manipulation Tornado. Nasabing mapalad raw siya na tuluyan niya niyang tatapusin ang buhay ni Yuta bago pa man matuto si Yutang kontrolin itong si Rika. Na makita ni Yuta ang gagawing atake ni Geto sa kanya ay kagad kinausap niya si Rika at pinasalamatan ito sa lahat ng panahon sa pagproprotekta nito sa kanya. At sa huling pagkakataon raw ay kinakailangan raw niya ang kapangyarihan ni Rika para pigilan itong si Geto. Dagdag pa niya, kung ibibigay man ni Rika ang kanyang buong lakas para pigilan itong si Geto ay wala na raw pakialam itong si Yuta sa kung ano man ang susunod pa na mangyayari sa kanya. Dahil ibibigay na raw niya ang kanyang kinabukasan, puso at katawan kay Rika at para na rin magsasama sila habang buhay. At tinapos niya ang kanyang salita na sabing mahal niya raw umano itong si Rika at magsasama na raw sila. Sabay hinalikan ni Yuta itong curse spirit na si Rika. Matapos sa sinabing yun ni Yuta ay makikita natin dito na labis itong ikinatuwa ni Rika na sabing mahal na rin daw si Yuta. Nang mapansin ito ni Geto ay sobra siyang nainis sa ginawa ni Yuta kaya sinabihan niya si Yuta na babaero raw ito. Tugon naman ni Yuta na ang bastos naman raw nang sinabi nitong babaero raw siya dahil isa raw talaga itong tunay na pag-ibig. Kaya nag-charge na itong si Rika ng napakalakas na curse energy at dito ay magkasabay na umatake si Geto at Yuta na nagdulot ng napakalaking pagsabog.
Matapos nito sa sumunod na eksena ay makikita natin ang hinang-hinang si Geto na nakasandal sa pader dahil sa napakalaking damage na natamo nito sa atake ni Yuta na maaaring ikamamatay na niya. Maya-maya pa'y dumating si Gojo at kinausap si Geto. Tinanong naman ni Geto si Gojo kung kumusta na raw ang kanyang mga pamilya, which refers sa kanyang mga kasamahan na curse users. Sinabihan naman ni Gojo si Geto na tumakas na raw ang mga ito at dahil dito ay napangiti na lamang si Geto. Nasabing sinadya ba raw talaga ni Gojo na si Inumaki pa talaga at Panda ang kanyang pinapunta sa kanya para matrigger ng gusto si Yuta kanina. Tugon naman ni Gojo na sinadya na raw talaga ito dahil may tiwala naman raw siya kay Geto na hindi raw magagawa ni Getong pumatay ng mga batang sorcerers nang walang anumang dahilan. Dahil dito ay ngumiti na lamang si Geto at isinauli ang student ID ni Yuta. Nasabing ikinagulat niya na hanggang sa panahong mga ito ay may tiwala pa pala si Gojo sa kanya. Sagot naman ni Gojo na ano raw ang kanyang mga last words. Napatahimik ng saglit itong si Geto at sabing kahit kinamumuhian niya raw ng gusto ang mga non-sorcerers ay hindi naman daw ibig sabihin na kinamumuhian niya rin ang mga sorcerers sa Jujutsu Tech. Sadya lang talaga raw sa mundong ito ay hindi niya magagawang tumawa ng buong puso. Dito napasabi na lamang si Gojo sa pangalan ni Geto na siguro'y naawa rin siya dito dahil siya lang ang mas nakakakilala ng gusto sa kanya. Matapos ito ay nagising na si Yuta matapos ang kanilang pakikipaglaban kay Geto. At nang magising siya ay bumungat sa kanya ang kanyang mga kaibigan na labis na nag-aalala sa kanya. At laking tuwa niya na makita niya na nasa mabuting kalagayan na pala si Namaki. Sa paglingon naman ni Yuta ay nakaantay na rin si Rika sa kanya kaya humingi ng paumanhin si Yuta dahil sa pinahintay niya umano ito. Kaya dahan-dahan nang lumapit si Yuta kay Rika at napatanong naman si Namaki dito na kung ano ba raw ang ibig sabihin niya na sinasabi niya kaninang pinag-antay niya raw si Rika. Dito ay pinaliwanag ni Yuta sa kanila na in exchange raw sa paghiram ni Yuta kanina sa kapangyarihan ni Rika ay kailangan niya ring sumama kay Rika. Maya-maya pa biglang naglaho ang first spirit form ni Rika at bumalik ito sa normal o sa dati nitong anyo. Matapos ito ay nakarating na rin si Gojo at binati si Yuta dahil nagawa na raw niya umanong madispel si Rika sa pagiging isang cursed spirit. Dagdag pa niya na ang tsorya raw umano ni Yuta sa kanyang sinabi kay Gojo sa ospital na baka raw hindi si Rika ang nagsumpa sa kanya kundi siya umano mismo ang nagsumpa kay Rika para maging isang cursed spirit ay siyang dahilan na nag-udyok ang Gojo ang imbestigahan ng mabuti itong si Yuta. At laking gulat ni Gojo at ikinatuwa niya na sa kanyang pag-iimbestiga sa mga bloodline ni Yuta ay kanyang nalaman na descendant pala si Yuta ni Michizane Sugawara na dahil dito si Gojo at Yuta ay distant relative pala. Laking gulat naman ng tatlo sa sinabi ni Gojo dahil itong si Michizane Sugawara umano ay isa sa tatlong tinatawag na Great Vengeful Spirits na isang super big time sorcerer umano aniya ni Panda. At dagdag pa ni Gojo na tama umano si Yuta dahil siya nga ang nagsumpa kay Rika dahil na naging cursed spirit ito. Matapos sa sinabi na to ni Gojo ay natatandaan na ni Yuta na noong na-aksidente pala at namatay si Rika ay rinireject niya noon ang pagkamatay nito at di niya talaga matanggap-tanggap. Dahilan na naging cursed spirit ito na palaging nakasunod sa kanya. At dahil sa ginawa niya kanina na isinumpa ni Yutang ibigay ang kanyang sarili at sasama sa kanya ay nabawi na ang tila ba master and servant na relationship nila noon ni Rika. At kung pipiliin ni Rika ang hindi na raw maghiganti pa sa ginawa ni Yuta sa kanya na isinumpa siya nito para maging isang cursed spirit ay madedispel na raw ng tuluyan ang sumpa. Kagaya sa makikita natin dito na tuluyan na ngang bumalik sa dating anyo si Rika. Dahil dito'y bumuhos ang luha ni Yuta dahil siya pala ang dahilan kung bakit pinagdaanan ni Rika ang lahat ng yun at naranasan nito ang mga mapapait na mga nangyari sa mga nagdaang taon kasama siya. Kaya habang umiiyak itong si Yuta ay niyakap na lamang siya ni Rika at nagpasalamat sa kanya. Nasabing nagpapasalamat raw ito sa pagbibigay ng time sa kanya at sa palagi nilang pagsasama. At during sa 6 na taon nilang pagsasama ay ito raw ang pinakamasasayang panahon at mga araw para sa kanya kaysa sa mga panahong buhay pa siya. Matapos ito'y napaluhan ng gusto si Yuta at sinabihan siya ni Rika na magpapakaayos raw ito dahil magpapaalam na siya. Dagdag pa niya na wag na muna raw sumunod si Yuta sa kanya dahil masyado pang maaga. At tuluyan na ngang namaalam si Rika at nag-iwan ng isang matamis na ngiti kay Yuta matapos itong maglaho. Matapos ang lahat ng mapangyaring yun ay sa sumunod na panel ay magkasabay na naglalakad sina Yuta at Gojo. At isinauli na rin ni Gojo ang kanyang student ID. At tinanong niya si Gojo kung saan ba daw ito nahanap niya. Sagot naman ni Gojo na hindi raw siya ang nakahanap nito kundi ang kanyang best friend at ang nag-iisa lang talaga niyang matalik na kaibigan which refers to Suguru Geto na tuluyan na ngang nagwakas ang buhay nito o sadyang hindi pa. At sa huling panel ay makikita natin inaantay ni si Yuta ni Namaki at sa pagtatapos ay makikita natin ang
ngiting si Yuta na suot-suot ang singsing na nooy ibinigay ni Rika sa kanya. At dito na po nagtatapos ang buong storya o backstory ni Yuta Okkotsu, and this will cover the whole Jujutsu Kaisen Zero movie. At para mas malaman nyo at maintindihan ang mga iilang detalye tungkol kina Yuta at Suguru Geto, I recommend watching my video tungkol sa kanila dahil may iba pang impormasyon na hindi pa covered sa mga chapters na to tungkol sa dalawang to. Lubos kong ipinapasalamat na nakarating ka sa banang ito ng video, at kung nagustuhan nyo po ang video natin ay you might leave a like, comment at pag-share na rin mga kaibigan, especially kung hindi ka pa nakasubscribe ay pag-subscribe na rin for more anime contents like this in the future. I would really appreciate it guys. Maraming salamat sa panonood, at bago muna natin tapusin ay let's proceed to the shoutout session. Ayan, maraming salamat. See you on the next video mga kaibigan. This is Mr. Anime Ken. Arigatou gozaimasu. Jane.